para sa paglalakbay doon sa Mama Mary Pearl Sanctuary para aming parangalan ang iyong ina na si Maria na magdiriwang ng kanyang kapistahan sa Our Lady of the Miraculous Medal. Pagpalain mo po ang aming pagpaplano at orientation sa hapon ito na sa nawa ay maunawaan namin ang lahat ng aming ihanda at pagpupunta doon sa Mama Mary Pearl Sanctuary at sa aming paglalakbay doon sa Mindanao. Pagpalain mo po kami lahat sa ngalan ni Jesus at sa tulong ng ating ina na si Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, magandang hapon po. Sino po yung mga baguhan? Pakitaas ng kamay, yung mga baguhan. So, karamihan ay wala dito yung hindi na baguhan. So, ang kuha natin, unang-una po doon po sa ticket ay mayroon po ang ticket ay ginawa ng individual. So, i-distribute yun ni Ate Esther yung mga ticket natin. So, mamaya po, pagkatapos sa meeting natin, i-distribute po yung mga ticket para alam nyo kung kailan kayo pupunta doon sa Mindanao. So, may mga grupo na pupunta doon ng 24, may 25, at 26. So, 24, 25, 26 ang flight po natin. So, malalaman nyo yan doon sa ticket natin. Bakit po ganon? Dahil sa promo, no, yung promo. So, kung ano yung mga date na may promo pa, nung kayo'y nagpalista, kung ano yung date na may promo pa, doon namin kayo pinasok. So, yan nga na iba-iba ang oras, iba-ibang araw din ang lipad natin. Pero yung mga magkakaibigan, tinatry namin na magkakasama-sama kayo. Tinatry namin na magkasama kayo sa pag-alis nyo. So, yun ang sa ticket natin. So, malalaman po. Karamihan po ay December 2 ang uwian. Pero may ilan na uwi na ng November 28. So, ilalabas din namin yung master list. So, pag matanggap yung ticket nyo, ito po yung reminder. Unang reminder para sa atin. Pag matanggap yung ticket nyo, hawakan nyo yun, huwag nyo, picturean nyo. Picturean nyo yung ticket nyo kasi kung makalimutan nyo, bitbitin, at least nasa cellphone nyo. Okay? So, yun ang unang reminder. Picturean nyo yung binigay ng ticket. Pangalawa, ngayong Friday or Saturday, ilabas namin ang master list ng ticket. Okay? Doon sa GC natin. Paglabas doon, i-check nyo ang ticket nyo, double checking po tayo, kung doon sa master list ay tama yung flight details nyo. Okay? Kasi possibility na magkamali kami. So, i-check nyo kung mali doon sa master list, ang ibig sabihin dyan, i-inform nyo kami para i-double check namin. Kung kami ang nagkamali o yung binigay namin sa inyo ang mali. Okay? So, doon yan sa ticket. I-distribute yan either Friday or Saturday, ilabas namin yung master list kasi pina-finalize namin lahat. Nagdo-double checking kami. So, ang nagdo-double checking doon, si Mimi, si
si Ate Esther, at yung pamangkin ko si Kenny. Sila yung nag-double check doon sa ticket natin sa aeroplano. So, may flight ng 24, 25, 26, at iba, may umaga, at saka may hapon. Yun yung flight doon. So, doon sa master list, malalaman nyo kung yung mga kaibigan nyo ay magkasama kayo. Kasi ilalabas namin lahat ng mga na bilhanan natin ng ticket. Pangalawa, na concern doon ay mayroong iba na bumahabol, then yung hindi na sumasama or yung mga ticket nila kasi promo yon ay hindi na ma-refund natin yon. Kasi ang ticket ngayon sa round trip na ticket ay aabot na ng mga 7,000 ang round trip tickets. Yan nga na sinasuggest namin yung hindi na magagamit kung pwedeng i-avail sa iba. So yun, yung iba sa inyo ay nag-avail na doon sa yung ticket na nabili natin na promo ticket. Ang kuhanan natin doon is yung ID nyo. Careful lang kayo, baka pagdating nyo sa airport ay dapat aware kayo kung anong ID ibibigay nyo. So, lalapit na lang kayo sa amin yung mga nag-a-avail doon. So, ilan po yun. Then, sa itinerary po natin, yung itinerary natin, yung darating ng 24, darating sila, susunduin, pagkatapos sunduin, doon lang yan sa Aurora. So 24, 25, at 26, nakafocus lang tayo sa Aurora. Kasi mag-attend kayo ng novena prayer doon sa Aurora. Novena prayer at pahinga kayo. So from 24 to 26 ay focus yun sa Aurora. So nasa Aurora lang po tayo. Mayroon naman pwede yung pasyalan doon sa Aurora, possible din yan. No? Possible din yan. Kasi ang pagkain natin lahat ay nasa Aurora. Kasi kung aalis kayo sa Aurora, pwede naman, magpapaalam lang kayo. So 24, 25, at 26, sa Aurora lang tayo dyan. Kasi ang mga tao ay darating na yan, yung 24, then 25, at saka 26. Yun ang mga arrival dates natin. So, nasa Aurora lang, dahil busy-busy tayo para sa novena prayer ng 2 o'clock in the afternoon. So, may novena po sa Our Lady of Miraculous Medal doon sa chapel ng 2 o'clock in the afternoon. So, yun ang novena natin. Mag-attend tayo, then itatry namin na gawing English yung novena para makapag-participate kayo. Kasi last time ay Cebuano kasi ang gamit nila doon. So, doon lang sa Rosary kayo medyo participate, pero yung sa novena ay parang nakikinig lang kayo kasi Cebuano yung gamit doon. So, i-communicate natin ang gawing English siya. Sana ay maging aktibo kayo doon sa novena prayer na pwede kayong mag-lead din doon sa novena prayer natin. Kasi sila ngayon, nagsisimulan na kahapon, sinimulan na nila. So, kung makarating tayo, it's our turn para may participation din tayo sa celebration. So, yun ang 24, 25, 26. So, ang pagkain po natin ay libre naman ang pagkain doon sa 24, 25, 26, 27. Libre tayo. Ha? Free ang food. So, wala kayong alalahanin. Kami ang magpapakain sa inyo.
24, 25, 26, and 27. Libre po yun. At saka yung nakarating na doon ay mag-enjoy kayo sa lechon. Libre din yun. Libre din yun. So kung maraming makain yung lechon ay mabawin nyo na yung ticket nyo doon. Yung ginastos nyo sa ticket, ilang araw kayo. So libre yun. Yung 24, 25, 26, 27 ay pasasalamat namin yun sa inyo. Sa mga tulong nyo. Yung mga bumili kayo ng raffle ticket natin, tumulong kayo sa pagpo-promote sa Mama Mary Pearl Sanctuary, kung may novena masses tayo, sinishare nyo yung video natin, nag-sponsor kayo, yun ay mga tulong na po. Ito ay pasasalamat namin sa inyo. Yan ang libre yan. Pasasalamat namin sa inyo yan. So yung 24, 25, 26, 27, libre yan. Ang request ko lang dyan is yung transportation. Sa 20, 24, 25, 26, 27, kasi may magrenta tayo ng van, come and go, para susunduin kayo or mga ganon. Binabayaran natin yung driver daily. Binabayaran natin yung van daily. Binabayaran natin yung gasolina daily. So, yun lang ang i-request namin sa inyo. Next, doon, 27 is the fiesta. No? Yan ang fiesta ng Our Lady of Miraculous Medal. So, sa 27, nagre-renta po tayo sa 27 ng bus at saka coaster. So, kayong lahat ng mga pilgrims mula sa Luzon, gagamitin natin yung bus at saka coaster. Doon tayo sasakay. Kasi maraming tao. Yung piniprepare ng mga sasakyan doon sa Aurora, yung taga-Aurora at saka taga-Mindanao, ang sasakay na doon. Clear? Clear po sa atin. So, nagre-renta tayo ng bus at saka coaster. So, binabayaran natin yan. Whole day po yan. So, bakit yan ang ginawa natin? Para hindi tayo magagulo. Last year, sinimulan na namin yan ginawa. May bus at saka coaster ng fiesta. Kasi yung mga previous years ay kukuntil pa lang naman yung mga pilgrims ay kakayanin pa. Kaso lang, yung last 2 years ago, nag-aagawa ng paupuan at yung iba ay naiiwan. So, yan nga na gumawa ng solusyon tayo na sa 27, mayroon na tayong bus at saka coaster para alam nyo na saan yung sasakyan natin. Para yung iba na mga taga-Aurora at saka yung mga mag-a-attend na taga-Mindanao, doon na lang sila sa piniprepare na local government, LGU. Kasi sumusuporta naman yung LGU doon. So, mayroon silang pinapahiram na sasakyan. At yung iba naman ay may sasakyan kasi mag-caravan tayo para motorcade tayo mula sa parokya hanggang doon sa pinapagawa nating Mama Mary Pearl Sanctuary. Caravan tayo sa town, then papunta tayo doon sa Barangay Akad. So, yun ang gagawin natin. So, may mga tao din na from Aurora na may sasakyan, they also offer yung mga sasakyan nila sa mga nag-a-attend na walang sasakyan. So, yan nga na nagtutulungan po sa fiesta. Pero sa inyo, ay mayroon na tayong ni-rent na bus at saka coaster. Yan nga na humihingi ako doon sa transportation lang. Okay? Yun ang pa natin. Then, sa 28 to December 2, ito yung pilgrimage and tour. Ito yung binabayaran natin 13,500. Clear?
simula sa November 28 hanggang December 2. Ito yung binabudget natin ng 13K na binabayaran natin dahil ito ay sa pagkain natin. Kasi ayaw ko na mag-isip pa kayo ng pagkain, kami na mag-isip sa inyo. So, yun, binabayaran yung pagkain. Pangalawa, transportation sa bus at saka sa coaster. Alam natin sa bus at coaster, nagbabayad tayo ng sa driver, sa yung rental ng bus at saka coaster at saka gasolina. Yun po ang binabayaran natin. Every day po yan. Then, pangatlo is yung tulugan natin. Matutulog tayo sa hotel. So, 2 gabi tayo sa 28 and 29. 2 gabi tayo sa Zamboanga City. So, mag-hotel po tayo. So, mag-hotel tayo. Doon din kukunin natin yung pag-hotel nyo sa 13,500. At saka, pangatlong gabi, doon tayo sa Dapitan, sa Dakar. So, magbabayad din tayo doon. So, yan nga na, pinagasya natin yung 13,500 nyo. So, pagkain, transportation, accommodation. Yun yung sa 13,500 natin. Hanggang makarating tayo sa airport ng December 2. December 2. So, anong gagawin po natin? So, sa 27, simulan natin sa 27. Ang 27 ang fiesta. Pag sa fiesta, after breakfast, lahat ng mga breakfast doon sa amin. Pumupunta kayo sa bahay namin, doon kayo mag-breakfast. So, may ilan sa inyo na i-accommodate sa bahay, yung may-ari ng bahay, kung very generous, nagpapakain din sila. Ganon sa inyo. Pero yung iba ay sila yung pension house. Kasi yung iba ay hindi nila tumatanggap ng visitors, nag-sponsor lang sila ng mga pension house. Parang ganon. So yung 24 to 27 ay subsidized po tayo. Subsidized tayo ng mga benefactors natin. Kasi kung i-compute natin lahat yan, yung 13.5 nyo, kulang na kulang yan. Kahit pupunta kayo sa Boracay lang, baka 20,000, yung 4 nights nyo doon at 5 days nyo. So, or punta kayo sa Cebu, parang gano'n. Wala pa yung pagkain doon. So, ito is subsidized kasi maraming mga benefactors din natin. Bali, yung mga benefactors natin sa Mindanao, sila yung tumutulong sa activity. So, itong trip natin papuntang Mindanao is pasasalamat sa inyo. Pasasalamat sa inyo dahil mga pilgrims kayo at saka pag-welcome doon sa pinapagawa nating simbahan. So, it is a subsidized package. Assure na it is a subsidized package. So, sa 27, sa umaga ay breakfast, then pagkatapos mass po natin sa parokya, San Isidro Labrador, ang natin, yung parokya natin doon sa Aurora. Pagkatapos ay magmo-motorcade tayo kasi may liturgy po tayo sa morning doon sa fiesta. Then sa hapon, pagkatapos ng liturgy natin, bababa kayo, sasakay ulit kayo sa
coaster, at yung bus. Huwag na kayong kumuha ng pagkain. Okay? May magbibigay sa inyo doon kasi may magdidistribute. Hayaan nyo na ipakain sa mga bisita natin from Mindanao. Okay? Kasi binibigyan kayo din ng pagkain. Pagkatapos ng final blessing, umalis na kayo, umakyat na kayo sa bus at saka sa coaster. Clear pa po ba yan? Pakisabi sa mga kasamahan nyo. Bibigyan kayo ng pagkain kasi nagpapakain kami doon sa mga bisita na taga Mindanao. So, nagpapakain kami doon. Kung kukunin nyo yun, doble ang pagkain nyo. So, huwag nyo nang kunin. Ipaubayan nyo na doon kasi ang purpose doon para sa kanila, parang kinuhanan nyo sila ng pagkain. Okay? Kasi ang tanghalian nyo doon sa amin, hindi naman kayo magugutom. Okay? Yun ang instruction natin. Kasi last year kasi ay ganun nangyari. Kumuha, then pumunta doon sa bahay, bidubli ng yung iba doon sa ay nagkulang na sila doon. Parang ganon. So, ito naman ang reminder ko lang sa inyo. Hindi kayo magugutom. Alam nyo naman kung nagpipilgrimage tayo dito ay may pagkain tayo palagi. So, hindi naman kayo magugutom. I assure you, hindi kayo magugutom. So, ang tanghalian natin sa fiesta doon sa bahay. Okay? Doon kakain sa bahay. So, dadalhin kayo sa coaster. Kasi pagkatapos yung magtanghalian, pupunta na tayo sa Pagadian City. Pupunta na tayo sa Pagadian City. Kasi bababa kayo sa Pagadian City, hindi muna kayo mag-tour. Diretso kayo sa Aurora. Ang tour nyo sa Pagadian City sa 27 na. Okay? Clear po yan? So, kasi sa 27, pupunta kayo sa Pagadian City, mamili na kayo ng mga pasalubong nyo. So, mga dried fish doon, mga malong doon, yung mga ano-anong, yung produkto ng mga Muslim, pwede na kayong mamili noong 27. Okay? Clear yung pa natin. So, sa 27 ang hapon yan. Yan nga na sana ay pagkatapos ng celebration natin sa Akad, huwag na kayong kumain. Pupunta na kayo sa bus at saka sa coaster para makakain na kayo sa amin, makaalis din tayo ng maaga. Kasi kung magpaiwan kayo, kakain pa kayo doon, ay anong oras na tayo makaalis? Okay? Very clear po yan. Pakisabi sa mga kaibigan nyo na sasama na wala dito. Okay? So, sa 27 ng hapon, Pagadian tayo, isang bibisitahin natin yung katedral, yung Santo Niño Cathedral. Yun ang bibisitahin natin at mamili kayo doon. Okay? So, sa 28 ay aalis na tayo. From Aurora, papunta tayong Ipil, Zamboanga, Sibugay. Bisitahin natin yung cathedral doon sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Kasi ang target natin, makarating tayo sa Zamboanga City sa 28 kasi doon yung hotel natin. So, sa 28. So, yun ang target natin. Sa 29 is nandun na tayo sa Zamboanga City. Sa 29 ay after breakfast, mag-island hopping po tayo. So, ang ibig sabihin dito ay mayroon tayong trip papuntang isla. No? Kasi doon yung tinatawag na Pink Island. So, ang buhangin niya ay kulay pink.
Yan yung tinatawag siyang Pink Island. So very rare yan na sa buong Pilipinas. Pink Island. Yan ang isa sa mga tourist spot doon sa Zamboanga City. So, after breakfast sa hotel, alis tayo, sasakay tayo ng bangka doon. So, yung tour lang doon sa isang island. Kung gusto nyo mag-explore sa other islands, mag-explore sa other islands, extra pay na natin yon. Okay? Clear? Mayroon tayong libre papunta sa isang island lang. Okay? Libre yon. Kasama sa package natin. At saka yung pagkain natin doon sa island na yan. Pwede naman, big island naman din yon. Pwede ka nang mag-swimming na doon kasi half day lang tayo. Okay? Half day lang tayo. So, Pink Island. Pero kung gusto mong mag-explore, pwede din yan. May extra package yung iikot-ikot doon, magbabangka-bangka doon. May extra, i-inform namin kayo pagdating na doon. At least aware kayo. Okay? So, pero makarating kayo sa Pink Island. Very rare yan. Rare yan. So, picture-picture kayo doon sa Pink Island. So, pagkatapos dyan, after lunch natin sa Pink Island, after lunch, babalik na tayo sa city, sa Zamboanga City. Kasi, hindi tayo mag-stay doon ng matagal kasi mainit na din. So, babalik tayo sa city dahil pupunta tayo sa Our Lady of Pilar sa Zamboanga City at saka doon sa museum. So yun ang target natin. Ang book natin is 3 o'clock in the afternoon. Ang booking natin sa museum at saka yung Our Lady of Pilar kasi ay alam nyo yung Fort, ano bang tawag dito? Fort Santiago, no? Dito sa Intramuros, Fort Santiago, di ba? Kuan yan, may wall yan, di ba? May wall yan. So, ang wall na yan, mayroon din doon fort doon sa Zamboanga City. Doon, may lumabas na image of Our Lady of Pilar. So, miraculous daw yun na place. So, nandoon na yung Our Lady of Pilar doon sa port na yun. Okay? So, yun na yung bibisitahin natin. So, yun then, mag-anticipated mass po tayo. Okay? So, pagkatapos dyan, bibisita tayo sa katedral ng Zamboanga City. So, 3 katedral na tayo. Pagalian sa 27, 28 ay sa Ipil, then 29 ay sa Zamboanga City na katedral. 3 katedral nang nabisita natin. Kasi mag-anticipated tayo para kinabukasan, kasi Sunday kinabukasan sa 30 ay Sunday yun. After breakfast, alis na agad tayo kasi malayo ang travel from Zamboanga City to Dapitan. Kailangan nating makarating ng hapon sa Dapitan dahil bukas ang Rizal Shrine. Yun ang target natin. Kung saan nanirahan si Jose Rizal. Kung hindi natin maabot yan, kinabukasan sarado ang Rizal Shrine. Hindi tayo makapasok. Yan nga na magmamadali tayo from Zamboanga City to Dapitan sa Sunday. Kasi bukas hanggang 5 ng hapon lang ang magbukas yung
Rizal Park. So yan yan na pabilisan tayo. Okay? Clear? Para makabisita tayo doon. Na 30 na doon na tayo sa 30. Then makapunan tayo doon sa banda doon sa Dipolo. Then after hapunan natin, pupunta na tayo sa Dakak. Kasi ang famous sa Dipolo, sa Dapitan, hindi lang yung Rizal Shrine, is yung Dakak. Ang Dakak ay parang exclusive resort yan ni Alusos. Kung doong Itbulaga, palagi yung pinapalabas yan, yung Dakak Resort. Napakamahal po yan. Napakamahal po ang Dakak. Napakamahal po ang Dakak. Pero na isama natin sa 13.5 nyo lang. Isipin nyo, ilang araw ang pagkain natin, ilang araw ang transportation natin, ilang araw ang hotel natin. 13.5 lang ang package natin. Napakamura po. So, Dakak. So, ang Dakak ay famous yan. So, maligo kayo, half day lang din tayo. So, doon tayo matulog, doon tayo mag-breakfast, o buffet breakfast yan kasi napakagandang resort yan. So, you experience good breakfast doon. Yung mga hotel naman natin ay mga buffet breakfast naman siguro yon kasi marami tayo. So, you enjoy, you enjoy the food, then maligo kayo para maranasan niyo yung Dakak. Then after that, before lunch, alis na tayo kasi sa labas tayo magla-lunch kasi sobrang mahal ang meal sa Dakak. Sobrang mahal. Resort yan, sobrang mahal. So yung coffee doon, sa breakfast na kayo mag-coffee kasi pag bibili kayo doon, baka 250, mga ganun yan. Mahal ang Dakak. Mahal ang Dakak. Yan nga, hindi tayo magla-lunch doon kasi hindi nakakayanin sa 13.5. Kasi ang buffet nila doon, 1,000 or more than 1 or 1,000 plus, parang ganun, ang buffet meal nila doon. Pero sa breakfast, buffet tayo kasi marami daw tayo. Kinonsider nila. Kung pupunti lang tayo, plated lang. Dahil marami tayo, binuffet na nila. So, you enjoy. So, yun ang good news sa atin. So, pagkatapos dyan, babalik tayo sa Aurora. Dipolo, babalik tayo sa Aurora. Nung sa December 1, babalik tayo sa Aurora. Sa December 2, from Aurora, pupunta tayo sa Osamis. Yung Osamis, ang pupuntahan natin sa Osamis is yung isang cathedral. So, para maikot nyo, isang cathedral doon sa Osamis City yan. At mayroon din, kung mayroong Our Lady of Pilar sa Zamboanga City, mayroon din silang sinasabi doon sa Osamis, kuta. Itong kuta, ganon ang concept sa Our Lady of Pilar, na may nakita din silang image ni Mama Mary doon sa wall na yung fort na tinatawag nilang kuta. So, yun din ang bibisitahin natin doon. Then from there, pupunta na tayo sa Divine Mercy. Balik tayo sa Divine Mercy. Then from Divine Mercy, punta na tayo sa airport. Okay? So, yun ang itinerary natin. Ang reminder ko lang po sa inyo,
magdala kayo ng extra bag, yung backpack or yung hand carry lang. Okay? Yung maliit lang. Dahil iiwan natin yung mga bagahe nyo sa Aurora. Yung papunta natin sa Buanga City at Dipolo, yung maliit lang. Maliit lang ang bitbitin natin para hindi tayo magsiksikan masyado sa bus at saka sa coaster. Okay? So, dapat mayroon kayong extra bag na bibitbitin nyo. Na yun lang ang bibitbitin nyo, yung mga gagamitin nyo sa Zamboanga City at saka sa Dipolo, pagligo, pagbihis, yun lang. The rest, iiwan natin sa bahay namin. Kasi babalik naman tayo. Okay? Clear yun? Para hindi tayo magsiksikan sa bus at saka sa coaster. Sa Buanga City, ang accommodation natin sa hotel ay 2 person in 1 room. Clear? So, 2 person in 1 room. Okay na yon. Sa Dakak, kasi resort yan at sobrang mahal, naka-avail tayo ng promo doon para mag-swap yung budget natin. Binigay nila sa atin yung bungalow. So ano yung bungalow? Dorm style. Dorm style. So sa isang halimbawa, ganito kalaki. Isang bilya, ang tawag na bilya. Parang family bilya ang tawag nila. Pero sa isang bandyan, nandoon na yung siguro mga 15 persons ang ma-occupy doon sa isang family bilya. So ang family bilya ang i-occupy natin. Then, doon sa bilya na yan, maraming kanyan, magkatabi lang naman yan. So, marami naman tayo. So, ilang bilyas ang kukunin natin. Doon tayo. So, double deck yung accommodation. Double deck yung accommodation doon sa bilya. Kasi parang family yun. So, at least nandun na tayo sa Dakak. Nag-stay tayo sa Dakak. Pero sa loob ng bilya, nandun na yung CR, nandun na yung shower, pero group lang tayo. Yun lang yung mangyayari sa one night lang naman yun. One night doon sa Dakak. So, isama-sama na lang natin yung mga magkakilala, mga friends, at saka idadagdag natin yung iba. Yun ang gagawin natin. So, expect na Vilya, maramihan po tayo doon. Hindi natin kakayanin yung 2 person in 1 room. Kasi, ang 2 person in 1 room, mga 7,000 to 10,000 a night yun doon sa Dakar. So, hindi kakayanin 30,000 ang budget natin. So, hindi kakayanin. Para nasa Dakar pa rin tayo, na-experience pa rin natin sa Dakar, sama-sama na lang tayo. Para hindi naman na sobrang mahal ang package natin. Pero we experience the best na Dakar kami. Okay, di ba? Dakar kami na so pagsasabing Dakar ay sobrang mahal yan doon. So, pero i-experience natin kasi open naman yan kasi doon tayo na nag-stay, open siya sa atin ang mga kwan doon. Ang hindi lang kasama doon, kung gusto nyo yung mga jet ski,
kanya-kanya natin yun. Kung gusto nyo mag-jet ski doon, mayroon. Yung banana, mayroon. Parang Boracay din. Sila doon. So, pwedeng i-avail nyo yan. Pero, outside sa 13,500 na yan, ha? Oh, kasi hindi ko nakakayaning i-subsidize yan. Oo. So, pero mayroon doon. Oo. May mga activities po doon. Para pumunta din kayo sa Boracay. Yung mga activity. Pero ito ay resort lang. Sa kanila lang talaga yun. Kasi exclusive resort itong Boracay. So, clear po ba? At least makita nyo na worth it ang pagpunta nyo doon. Kasi yan nga yung promise ko sa inyo na kung every year ay kasama kayo, in 5 to 6 years na sasama kayo, maikot nyo na ang Mindanao. Maikot nyo na ang Mindanao. Kasi pag maikot na yan, babalik na naman tayo sa first na ruta. So, yung first ruta kasi natin is Sambuang, Aurora, Cagayan de Oro, Camiguin. Oh, yun ang first ruta. Ang pangalawang ruta na nabuo na natin is Aurora, Cagayan de Oro, Bukidnon, Davao. Yun yung pangalawang ruta na nabuo na natin. Ito na ngayon ang pangatlong ruta. Aurora, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, plus Misamis Occidental, and Cagayan de Oro. Yun yung ruta na yun. Next year, ibang ruta naman tayo. Baka doon na tayo sa Cotabato, Sarangani, depende. Titingnan natin. Yan nga na 5 to 6 years na every year kayong sasama, maikot nyo na yung Mindanao. Yun ang goal natin. Na makapasyal kayo sa Mindanao na subsidize. Always remember, subsidize tayo ng mga benefactors natin. Kasi ito ay pasasalamat sa atin. Pasasalamat. Kasi malaking tulong din kayo sa pinapagawa natin ito, Mama Mary Prayer Sanctuary. At sila ay natutuwa na makikita kayo. Natutuwa sila na maraming mga visitors doon. Natutuwa po sila. Natutuwa po sila. So, yun ang pa natin. So, yun lang ang nasabi ko na yung itinerary. May mga tanong po ba? So, question and answer na po tayo ngayon. Question and answer. Siguro na nabanggit ko na. Yung ticket nyo ay picturean nyo at i-check nyo sa master list yung ticket nyo. Okay? Pangalawa is yung itinerary natin na magbitbit lang kayo ng hand carry sa Zamboanga at saka sa Dipolo. Bawal bitbitin ang maleta. Okay? Yung mga para comfortable tayo. At saka, mag-prepare na kayo na pangligo. Okay? Kasi sa Zamboanga City, maliligo tayo sa Pink Island. Hindi mo nyo yan kahit saan makikita. Pink Island. Very special. At Dakak Resort, exclusive resort. Yun ang pupuntahan nyo. So, every year naman ay worth the travel naman. Kahit saan tayo, worth the travel. So, last year naman ay Bukidnon at saka Davao. Worth it naman ang mga travel natin. So, we try na mag-enjoy kayo. Ha?
Ang panahon doon ay katulad dito sa atin. Pareho lang tayo. Tropical naman tayo. Kung may bagyo ay inuulan tayo. Kung walang bagyo, mainit katulad dito sa atin. Pareho lang, walang difference ng weather. Pero doon sa amin, medyo malamig-lamig pag madaling araw dahil nasa bundok tayo. Pero pag nandun tayo sa Buanga City, sa Dipolo, sa Dakak, naka-aircon naman tayo. Naka-aircon naman tayo. Mainit lang paglabas natin. Kasi lahat naman ay nasa hotel kayo. Pag nasa room kayo sa hotel, aircon talaga yan. Naka-aircon tayo. Sa bus naman, ay aircon naman din yon. So, pag nasa labas lang tayo, medyo mainit. Yan nga, magdala kayo ng payong. Then, sweatshirt lang. Kung magbiyahe tayo, baka lalamigin kayo sa bus, ay magdala kayo ng sweatshirt. Another question. Kailan po sa Basilan. Hindi ko pa inisip yan. Kasi for security reason, hindi ko pa inisip yan. Dahil kailangan nating mag-communicate sa LGU doon pagpupunta tayo sa Basilan. Pero malapit na tayo sa Basilan, yung sa Buanga City. Malapit na. Kasi marami tayo, so panyan doon sa mata ng mga locals. Pero sa Buanga City kasi ay maraming come and go ang mga tao doon. Safe siya. Pero yung dinadalhan naman namin sa inyo ay mga safe places naman. Okay, another question. Another question po. Another question. Camiguin Island. Ibang ruta po yun. Pagbabalik na po tayo. Kasi marami po pong hindi natin napuntahan. Sultan Kudarat, Sarangani, Cotabato, Agusan, Surigao. Ang dami-dami pang pupuntahan. Yan nga na, other years, dandahanin natin. Pag ikot na natin yan, din mabalik tayo sa Camiguin. So, malalayo pong yes po. Oo, makikita nyo yung sa GC. At saka naka-video tayo ngayon. Kasi itong video na ito ilagay natin yung link. No? Ilagay natin yung link para ma-review nyo at saka yung wala dito ay marinig nila ang pinag-usapan natin. Okay? So, another questions? Yung sa pilgrimage natin ay kung mayroon pa kayo yung gifted to give, yung Our Lady of the Miraculous Medal, yun ang number 1 na mabitbit natin, masuot natin. Kung mayroon kayo yung Our Lady of the Miraculous Medal, kasi yun ang image na nandoon sa Aurora. Yung bagong t-shirt natin, Our Lady of the Miraculous Medal. Oo, yun pwede natin gamitin yun ay or doon na sa fiesta. So ang suggestion ko po is yung
Pag-alis natin is yung gifted to give or yung, ano yung isa? Synod of Synodality. Yun ang isuot natin papunta para ma-recognize kayo sa susundo sa inyo. Oh, sa fiesta. Sa fiesta. Yun ang kuha natin. So, may ibang tanong pa po? Other questions? Clear po ba? Yes po. Okay naman. Wala namang problema. Oo, wala namang problema. Walang problema kung mayroon kayong sa inyo, wala namang problema. So, another questions? So, malapit na po, next week na po, ay lilipat na tayo. Lilipat na tayo next week. May mga tanong pa po ba? Kung may hahabol, welcome pa naman sila. Pag may hahabol, ay welcome pa naman. So, pupwede pa po kung may hahabol. Pero kung may mga case-to-case basis siguro na willing sila yung i-avail yung mga hindi pupunta doon, ay possible po yun. Then, kung gusto nilang sa pangalan nila yung mga ticket na sobrang mahal na talaga. So, ang nakita ko ay mga almost 7,000 na yung ticket. Almost. Then, every day, lalong tumataas yung rate natin. So, yan nga, yung nakabili noon ng 3,500, maswerte po kayo dahil napakamura po yun round trip. Yung 4,500, napakamura. Kasi ang Manila Pagadian ngayon, tinignan ko kahapon, 4,100. One way lang yun. 4,100. Yung Manila to Pagadian. Kahapon yun. Hindi ko alam kung ngayon ay baka tataas. Ganon kamahal. Pag yung 4,500 nyo na round trip ay napakamura na din. Sige lang, titingnan natin. Titingnan natin. Mapag-usapan natin mamaya. Okay? Sige. Yung mga tanong para sa karamihan, about yung sa ticket, kami na lang ang mag-uusap dahil hindi naman yung concern sa lahat. Okay? Wala nang tanong? Ipakita mo muna sila sa video para makita na iba na yung nag-attend sa ating orientation. Sila yung nag-attend sa orientation ko. Sila yung mga kasama. May tanong kung ilan po tayo. Umabot na tayo ng more than 100. Kaso lang, may mga nag-back out. Umabot na tayo ng mga 100 plus. Pero sa count po namin, ang nag-back out po ay more than 10. Marami din nag-back out. Dahil may mga concerns sila, health, may mga schedule. Yun ang possible na pwedeng yung gusto kong sasama, pwedeng i-avail nila yun. Kasi yung ticket na yun ay you go or not,
wala na. Kasi promo man siya. Promo siya. Non-refundable ang ticket natin nabili. No. Yung sa December 8, mayroong pilgrimage. Ang SVD ay nag-celebrate ng 150 years ng foundation namin. So, magkaroon tayo ng SVD Foundation Pilgrimage ngayong December 8. Simula po doon sa Christ the King. Sa seminaryo namin sa Christ the King, may liturgy po tayo doon. Yung mga seminarista natin ang gagawa ng liturgy. Napaganda po yun. At saka magtatapos tayo sa seminary din namin sa Tagaytay. May liturgy din doon. So, maramdaman nyo yung SVD liturgies. At saka yung, kasi yung palaging binubuo ko na local is Mama Mary Pearl Sanctuary yun na pilgrimage. Pero ito, special ito December 8, SVD pilgrimage ito. So, involved po yung congregation ko sa pilgrimage na ito. So, sa December 8 po yan. So, 4 o'clock po ang liturgy doon sa Christ the King. So, yung magaling dito, alis po tayo ng 3:30 or earlier para maka-join kayo sa liturgy kasi doon ang opening sa Christ the King Mission Seminary. Pinaghandaan na ninyo ng mga kaparian sa Christ the King at sa Tagaytay. Okay? Wala nang tanong? Kung wala nang tanong, Ate Esther, pwede na natin i-distribute yung mga ticket. No? So, yung nandito lang, para ma-i-distribute yung mga ticket nyo. Para yung humahabol, lumapit kayo sa akin para pag-usapan natin kung ano yung mga dapat natin gawin. So, yung mga late comers, ulitin ko po ang mga reminders. Una po, tanggapin nyo yung ticket nyo. Pagkatapos matanggap nyo yung ticket nyo, picturean nyo para may kopya kayo sa cellphone nyo. Okay? Pagkatapos, by Friday or Saturday, ilabas namin ang master list. No? Pag malabas na namin yung master list, tingnan nyo ang pangalan nyo doon sa master list kung makatugma ang time, flight details nyo sa master list at saka sa ticket nyo. Mag-double checking po tayo. Kahit yung mga mag-join na wala dito, ganun din po ang gagawin nila. Then, yung sa itinerary po natin ay hand carry lang ang dadalhin at magdala ng pang-swimming. Ikaw, Ter, ay maliligo ka, Ter, ha? Yan ang hinihintay nila, makita nila paano maliligo ang isang madre. Yun ang katalagin. Anong gagawin sa isang madre pag maligo? Yan. Then, pagkatapos ay yung ticket natin ay 7 kilos lang yun. Hand carry lang yun, ha? Kung gusto nyo check-in, mag-inform na kayo para mabili natin ahead of time yung check-in nyo. Pwede din, pauwi or papunta doon at pauwi. Kung pwede din, i-inform nyo lang kami. I-inform nyo si Ate Esther. Para sa, kasi hand carry lang yung kasama doon. So walang check-in ang ticket natin. Yung promo ticket natin. Okay?
So, wala na.